Ang taong salamangkero ng Siargao. Kwento ni Sergeant Jaime. Pagkagising ko noong umagang yon, nakaupo ang unggoy sa paanan ng aking kama. Nakatingin sa akin. Hindi siya isa sa mga salbahing hayop na walang ginawa kundi ngumisi at magingay. Ngunit isang tahimik, mukhang matandang hayop na ama at may mabait na muka. Gayunpaman, ang mga unggoy ay hindi kailanman mapagkakatiwalaan kahit na mas marami kang nalalaman tungkol sa kanila kaysa sa aking nalalaman tungkol sa isang ito na lumitaw ng hindi ipinaalam sa akin habang ako ay natutulog sa buong magdamag. "Felipe!" Sigaw ko. "Felipe!" Ang hinabing kawayan na dingding ng bahay sa Pilipinas ay nagbibigay daan sa malayang pagdaan ng tunog at hangin, at ang aking katutubong katulong ay agad na pumasok sa silid. "Kunin mo ang unggoy na iyan," sabi ko. "Naku, senyor," sabi ni Felipe, "huwag, hindi mo maaaring sabihin ito. Dinala siya sa iyo ng salamangkero ng Siargao kaninang umaga bilang regalo. Maraming kabutihan ang laging dumarating sa bahay kung saan pinipiling ngitian ng salamangkero." "Sino sa pangalan ni Magella ng salamangkero at bakit siya nakangiti sa akin?" itinanong ko. Siya ay isang matandang lalaki na naninirahan sa kabundukan sa loob ng maraming taon na. Mas marami siyang alam ng mga anting-anting kaysa sinumang lalaki o babae sa Siargao. Ang mga unggoy sa bundok ay pumupunta sa kanyang bahay upang makakain at sinasabi ng mga tao na maaari siyang makipag-usap sa kanila. Hindi siya nag-iwan ng mensahe, ngunit dinala ang unggoy at sinabi na ang hayop ay para sa iyo. "Bueno, ilabas mo ang nilalang sa silid habang nagbibihis ako, pwede ba?" "Opo, senyor," sagot ni Felipe. Ngunit ang paraan kung paano niya gawin ang gawain ay nagpakita sa kanya. Kahit papaano, ang isang regalong unggoy mula sa salamangkero na tao ng Siargao ay hindi ordinaryong hayop. Ang unggoy, pagkatapos ng seryosong pag-inspection sa kamay na magalang na iniabot ni Felipe sa kanya, ay pumayag na humakbang mula sa paanan ng kama at binuhat mula sa silid. Pagkatapos noon, ang matalinong tao, dahil binigyan ko ang maliit na hayop ng ganitong pangalan, ay isang regular na miyembro ng aking pamilya, at nang maglaon ay napalapit ako sa kanya. Siya ay hindi kailanman malikot o maingay at uupo ng isang oras sa likod ng isang upuan na pinanonood ako habang ako ay nagsusulat o nagbabasa. Magaling siya sa paghuli ng mga alakdan at iba pang mga istorbo na nagpapahirap sa balat ng tao. Ibig sabihin na ang pag-aalaga ng bahay sa Pilipinas ay hindi madali at hindi na kami nagkaroon ng anumang inis simula nang siya ay dalhin sa akin. Tila nadama niya na ang paghuli ng gayong mga insekto ay ang kanyang pangunahing tungkulin. At sa katunayan, nalaman ko nang maglaon na siya ay tunay na sinanay upang gawin ito. Gayunpaman, higit sa lahat, tinulungan niya ako sa pagtaas ng aking prestihiyo at reputasyon na ibinigay niya sa akin sa mga katutubo. Tinatrato ako ni Felipe ng may halos kasing respeto gaya ng ginawa niya sa unggoy, nang mapagtanto niya na sa hindi malamang dahilan ay pinili ng matandang salamangkero na paboran ako sa kanyang pagkakaibigan. Ang mga taga-nayon pagkatapos ng pagbisita sa umagang iyon ay tumingin sa aking kubo na gawa sa pawid na kawayan na parang isang uri ng templo, at pinaghihinalaan ko na higit sa isang beses na merong umaakyat ng puno sa gabi upang subukang sumilip sa pagitan ng mga tabla at dingding kung saan itinayo ang bahay, upang malaman sa ganoong paraan kung kaya nila kung ano ang nasa panloob na silid ng templo. Ang aking bahay ay nasa itaas ng isang puno, sa itaas ng maraming puno sa katunayan. Tulad ng karamihan sa Siargao, ito ay itinayo sa mga poste at nilagaring mga puno ng palma. Ang sahig ay 8 talampakan sa ibabaw ng lupa at pumapasok kami sa pamamagitan ng isang hagdan na sa gabi ay iniaakyat namin
dahil natutulog si Felipe sa kanilang bahay. Ang matalinong tao at ako lang ang nasa aming bahay sa gabi. Noong umaga na dumating ang unggoy, si Felipe ay nanghiram ng hagdan mula sa kabilang bahay para ipasok sa aking tahanan ang unggoy. 2 taon na akong nasa Siargao bilang ahente ng isang kumpanya sa Hong Kong na nagpaplano na magtayo ng industriya ng abaka doon. Iyon ay bago ang pananakop ng mga Amerikano sa mga isla. Ang nayong tinitirhan ko ay ang daungan. Ako ay magiging labis na nainip kung wala akong bagay na pagkakaabalahan sa aking napakaraming bakanting oras. Sapagkat sa halos buong taon na ako ay nag-iisa, maliban kay Padre, ang tanging puting tao sa isla. 2 beses sa isang taon, dumarating ang maniningil ng buwis na Espanyol at nananatili ng matagal upang pigain ang bawat butil na pera na posibleng makuha niya mula sa mga mahihirap na katutubo. At pagkatapos ay dinagdagan ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga produktong ani na madaling dalhin at merong halaga ng pera pagdating sa Maynila. Ang interes na tinutukoy ko bilang nagpapanatili sa akin ay sa mga halaman, puno at bulaklak ng isla. Ako ay hindi isang sinanay na naturalista, ngunit mayroon akong isang patas na kaalaman sa komersyal na tropical na mga halaman bago ako dumating sa isla. At ito ay napatunayang isang magandang pundasyon sa aking trabaho. Ang aming plantasyon ng abaka ay nasa loob ng bansa. At sa pagpunta at paglabas mula rito ay sinimulan kong pag-aralan ang mga posibilidad na mga ligaw na puno at halaman. Nagtapos ito sa aking kakayahang magsulat ng isang napakahusay na paglalarawan ng mga halaman sa bahaging ito ng kapuluan na nagpapaliwanag kung gaano karaming mga halaman ang maaaring gamitin para sa gamot o pagkain at ang mga puno para sa tabla, mga tina o pagkain. Ang isang tao na hindi pa nakakapunta doon ay hindi maaaring maintindihan ang mga posibilidad sa kagubatan sa ilalim ng mga kamay ng isang tao na talagang nakakakilala sa kanila. Isa sa mga unang bagay na nagpa-interes sa akin ay ang pakikipagpustahan na ginawa ni Felipe sa akin na maihahain niya sa akin ang kompletong pagkain, sapat at masarap at walang ibang gamit kundi kawayan sa paggawa nito. Ang tanging hiniling ni Felipe na gamitin sa trabahong ito ay isang masyete, isang matalas na katutubong espada. Dala-dala ito ay lumakad siya sa pinakamalapit na kumpol ng kawayan. Hinati ang isang tuyong kawayan at pumutol ng 2 patpat na may kakaibang hugis at pinagkiskis ang mga ito para makagawa ng apoy. Pagkagawa ng apoy, hinati niya ang isa pang malaking berdeng kawayan, kung saan hinukay niya ang gitna nito. Pinuno niya ito ng tubig at inilagay sa apoy, kung saan nilalabanan nito ang pagkilos ng init hanggang sa kumulo ang tubig sa loob nito. Tulad ng nakita kong tubig sa dahon ng halaman ng pitsel sa Amerika na nakalagay sa mga baga ng apoy ng panday at pinakuluan. Sa tubig na ito ay naglaga siya ng ilang sariwang usbong ng kawayan o labong, na naging isang pinakamasarap na uri ng gulay at sa wakas ay ginawan ako mula sa kawayan ng isang pinggan na kainan at isang kutsilyo at tinidor para sa pagkain. Inamin ko na nanalo siya sa pustahan. Ito ay isa sa mga ekskursyon na ginawa ko sa kagubatan sa aking pag-aaral ng mga likas na yaman na nakilala ko ang matandang salamangkero. Naging interesado akong makita siya mula nang bisitahin niya ako noong umagang iyon bago ako magising at iniwan ng matalinong tao bilang kapalit na baraha. Ngunit ang pagtatanong ko kay Felipe at iba pang mga katutubo ay walang nakakaalam kung saan nakatira ang matandang salamangkero. Nalaman ko pagkatapos na ang mga taong sinungaling ay madalas na pumunta sa kanya para sa mga anting-anting at mga gamot na gagamitin sa sakit. Sa mismong oras na sinasabi nila sa akin na hindi nila alam kung saang bahagi ng kagubatan ang kanyang tahanan. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagpakita na ang takot ay maaaring mag-udyok sa kanila na gawin ang hindi nagagawa ng pagsuyo. Ito ay nangyari na ang isa sa aking mga expedition ay dinala ako sa gilid ng isang bundok na tinatawag ng mga katutubo na tulpit.
na pinakamalapit sa kanilang pagbigkas. Hindi ko nakita ang pangalan sa kasulatan. Ang mga gilid ng bundok ay mabato kaya't ang mga ito ay hindi gaanong madaanan dahil na rin sa siksik at malalagong mga halaman sa isla. At ako ay hindi gaanong nahirapan kagaya ng papunta pagkatapos kong iwan ang sinakyan kong kalabaw na nagkaroon ng bakas ng pinagdaanan. Umakyat na ako sa bundok ng medyo malayo. Si Felipe gaya ng nakagawian, sinusundan ako. Nang paglingon ko sa kanya, nalaman kong nawala na ang lalaki. Paano, kailan o saan siya nawala ay hindi ko maisip. Dahil ilang sandali lang niya nasagot ang tanong ko. Kung ako ay namangha sa sarili na malamang ako ay nag-iisa, ako ay 10 beses na mas nagulat muli at nalaman na hindi talaga ako nag-iisa. Isang lalaki ang nakatayo sa daanan sa harapan ko. Isang matandang lalaki, ngunit nakatayong tuwid at may matatalinong maitim na mga mata na nakatingin sa akin mula sa ilalim ng kanyang mapuputing mga kilay. Nalaman ko kaagad o naramdaman sa halip na malaman dahil ang kaalaman ay isang instinct na ito ay ang taong sa lamangkero ng Siargao. Ngunit ako ay natulala nang makita ko siya, hindi gaya ng inaakala ko na isang katutubo. Ngunit siya ay isang puting tao na katulad ko. Bago pa ako makapag-ipon ng sapat para makausap siya, kinausap niya ako sa lengguaheng Espanyol na tinatawag ako sa aking pangalan. Tignan mo, alam ko ang iyong pangalan, sabi niya at pagkatapos ay idinagdag na parang nakita niya ang tanong sa aking mga mata. Oo, ako ang nagdala ng unggoy sa iyong bahay. Alam kong hanggat nandun siya, walang lalaki o babae sa islang ito ang manggugulo sa'yo. Nagtataka ka kung bakit ko ginawa yon? Dahil sa lahat ng oras na narito ka at sa lahat ng iyong paglilibot sa isla, hindi mo kailanman pinatay ang mga hayop ng malupit gaya ng ginagawa ng karamihan ng mga puting lalaki na pumupunta rito. Ang mga nilalang dito sa kagubatan lang ang meron ako para mahalin sa loob ng maraming taon at nagustuhan kita dahil iniligtas mo sila. Kung paano ako unang napunta dito at kung bakit ako nanatili dito sa lahat ng mga taon na ito ay wala siguro sa'yo. Malamang na hindi ka magiging komportable dito mag-isa kasama ako kung alam mo. Sa bagay, hindi mo dapat malaman. Nag-iisa ka, nakikita mo. Ang iyong utusan ay tahimik na umalis nang malaman niyang darating ako. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Naitanong ko. At ang mga detalye tungkol sa akin. Marami na ang sinabi sa akin ng mga katutubo tungkol sa iyo kapag sila ay nagpupunta sa akin para sa mga gamot na kung saan sila ay masyadong matitigas sa mga ulo upang makita nila ang mga ito. Kahit na tumutubo lang ang mga ito sa ilalim ng kanilang mga paa. Nakita rin kita ng maraming beses noong ikaw ay nasa kagubatan at wala kang ideya na ako o sinuman sa bagay na iyon ay pinanonood ka. Bakit ngayon lang kita nakita? Tanong ko. Dahil ang pagnanais na makipag-usap muli sa isang puting tao ay napakalakas upang paglabanan. Dahil nagkataon na dumating ka ngayon malapit sa aking tahanan kung saan, dagdag niya na inihilig ang kanyang ulo. Mabuti sana kung ako ay iyong sasamahan. Sana ay mailarawan ko ng tama ang kakaibang tahanan na iyon upang makita ito ng iba tulad ng pagkakita ko. Isipin mo ang isang malaki, malawak na bahay, pawid at gawa sa kawayan tulad ng lahat ng nasa Siargao na kahit ang lindol ay hindi pwedeng yanigin ngunit nakatayo sa kasong ito sa lupa.
Ang taong ito na kahit na ang mga ahas sa kagubatan ay hindi mailap, tulad ng mga ito sa taong ito na hindi na kailangang manirahan sa mga puno, tulad ng dapat gawin ng iba sa atin upang makatulog ng ligtas. Sa itaas ng bahay ay kumakaway sa hangin ang mapupusok na tuktok ng isang grupo ng mga malalaking puno ng palma. Ang mga ibon na mas maganda kaysa sa anumang nakita ko sa isla ay nagliliyab sa kanilang mga makikinang na balahibo sa mga puno sa paligid ng bahay, at sa mga baging na pinagtali sa tuktok ng mga puno ng palma ay nag-iingay ang isang pangkat na mga unggoy. Ang mga ibon ay hindi nagpakita ng takot sa amin, at ang isang napakarilag na paruket ay lumipad mula sa puno kung saan ito nakadapo at dumapo sa balikat ng lalaking salamangkero. Ang mga unggoy, nang makita nila kami, ay bumati ng isang koro ng malugod na sigaw at nagsimulang ibinaba ang kanilang mga sarili mula sa tuktok ng puno. Ang aking gabay ay naghagis ng isang dakot ng bigas sa lupa para sa ibon at inihagis ang isang basket ng sampalok kung saan maaaring makuha ng mga unggoy. Pagkatapos nang mailagay ako sa isang komportabling duyan na hinabi ng hibla sa niyog at dinalhan ako ng pipa at ilang magandang katutubong tabako, isinampa niya ang isa pang duyan para sa kanyang sarili at umupo doon upang magtanong sa akin. Isipin na lang na sasabihin mo ang balita sa buong mundo sa huling quarter ng isang siglo sa isang matalino at dating edukadong tao na walang alam sa nangyari sa labas sa lahat ng oras na iyon, maliban sa kung ano ang maaari niyang marinig mula sa mga ignoranteng katutubo na nakakuha ng kanilang kaalaman lamang sa pinasang impormasyon mula sa Espanyol na maniningil ng buwis na hindi gaanong mangmang kaysa sa kanilang sarili. Sa kalagitnaan pa lang ng pangungusap ay naramdaman ko na lang na may nakatingin sa akin mula sa pintuan ng bahay sa likuran ko. Isang nilalang o isang bagay na nagbigay sa akin ng hindi komportableng pakiramdam na hindi ko alam kung alin. Pinaikot ko ang duyan kung saan ako makakatingin. Isang malaking unggoy ang nakatayong tuwid sa may pintuan. Pinatatag ang sarili sa pamamagitan ng isang kamay na nakalagay sa hawakan ng pinto. Nakatingin siya sa akin ng matalim na para bang hindi niya alam ang gagawin. Nakita ako ng may-ari ng bahay na umikot sa duyan. "Europa!" sabi niya, at pagkatapos ay nagdagdag ng ilang salita na hindi ko maintindihan. Lumapit sa akin ang napakalaking hayop, naglalakad ng tuwid at inilahad ang mahahaba at payat na kamay para makipagkamay sa akin. Pagkatapos ay parang nasisihan na nagawa niya ang lahat ng hinihingi sa kanya ng mabuting pakikitungo. Naglakad siya patungo sa dulo ng may pawid na veranda at tumayo roon habang nakatingin sa kagubatan, kung saan nagmula ilang minutong lumipas ang hindi makalupa at pinakataong sigaw na narinig ko. Napatalon ako sa aking duyan, ngunit bago ko pa maitanong, "Ano iyon?" sinagot ng malaking unggoy ang sigaw ng una. "Maupo ka, parang awa mo na," sabi ng host ko. "Si Atlas lang iyon, ang asawa ni Europa, ang tumatawag sa kanya para ipaalam sa atin na malapit na siyang umuwi. Ginulat ka nila. Dapat ipinakilala ko na sila sa iyo agad." Habang siya ay nagsasalita pa, isa pang unggoy na mas malaki kaysa sa una ang lumitaw sa ilalim ng mga punong palma. Sinalubong siya ni Europa at sabay silang pumunta sa bahay. Bilang isang buhay na tao, ang napakalaking hayop na may kakaibang mukha ay lumapit sa akin at nakipagkamay. Hindi siya kinausap ng salamangkero na lalaki, tiyak iyon. Kung sino man ang nagsabi sa kanya na gawin ito ay tiyak na si Europa. Ang hinihingi ng kagandahang asal ay nasiyahan. Ang kakaibang mag-asawa ay pumunta sa mas malayong bahagi ng veranda at tumingkayad sa lilim. "Kaya mo ba silang kausapin?" Bigla akong naglakas loob na magtanong. "Sinong nagsabi sa iyong kaya ko?" Matalim na tanong ng matandang lalaki. "Felipe," sabi ko.
Pero ang tanong niya ang tanging sagot sa tanong ko. Na maglaon nang sabihin kong oras na para umuwi ako, hinandaan niya ako ng prutas at nilagang kanin. Inaasahan ko na maririnig kong uutusan niya si Europa na mag-ayos sa mesa. Ngunit hindi niya ginawa. At nang umalis ako at sumama siya sa akin pababa ng bundok hanggang sa bakas ng kalabaw, nanatili ang dalawang malalaking unggoy sa veranda na parang nagbabantay sa bahay. Nang maghiwalay kami sa paanan ng bundok, bagamat natitiyak kong nasiyahan siya sa aking pagdalaw, hindi na ako hinilingan ng aking kakaibang host na dumalaw muli. At nang malumanay niyang tinanggihan ng aking paanyaya na pasyalan niya ako, hindi ko na inulit ito. Nadama ko na walang magandang maidudulot ang paghihimok ko sa kanya. At kung dumating man ang panahon na gusto niya akong makitang muli, ay ipapaalam niya sa akin ang hiling sa kanyang sarili. Hindi hihigit sa 1 buwan pagkatapos ng aking pagbisita sa tahanan sa bundok, dumating ang maniningil ng buwis na Espanyol para sa kanyang kalahating taon na ani. Ang bangkang nagdala sa kanya ay babalik sa kanya makalipas ang 1 buwan at sa mga panahong nandito siya ay pagsasama-samahin niya ang lahat ng ari-arian na maaaring pigain mula sa kahabag-habag na mga katutubo. Ang partikular na lalaking ito ay naroon na dati at taos-puso kong hindi siya nagustuhan bilang ang pinakamasama sa kanyang uri na nakita ko. Dahil siya ang kumakatawan sa gobyerno kung saan kailangan ko ring magbayad ng buwis at maliban sa padre, tungkol sa nag-iisang puting tao na nakita ko maliban na lang kung dumating ang ilan sa aming mga ahente sa Siargao. Nakaramdam ako ng disgusto nang makita kong bumalik na ang lalaking ito. Dinala niya sa paglalakbay na ito bilang isang utusan, isang walang kwentang katutubo na umalis kasama niya 6 na buwan noon upang iligtas ang kanyang leeg mula sa makatarungang galit ng kanyang sariling mga tao para sa isang krimen na kanyang ginawa. Dahil ligtas sa proteksyon na binibigay ng posisyon ng kanyang amo at ang pangkat ng mga sundalong Tagalog na ipinadala upang tumulong sa pagkolekta ng mga buwis, ang taong ito ay nagkaroon ng makapal na mukha na bumalik at magmalaki sa kanyang mga kapwa-tao. At sino man sa kanila ay kayang humiwa ng kanyang lalamunan sa isang iglap kung magagawa nila ito ng walang takot na matuklasan ng maniningil ng buwis. Napansin ko, gayunpaman, na ang katulong ay partikular na maingat na natutulog sa parehong bahay kasama ang kanyang Panginoon at hindi umuuwi sa gabi tulad ng ginagawa ni Felipe. Ang kinatawan ng gobyerno ay may sariling bahay na inookupahan lamang kung siya ay nasa isla. Ito ay medyo mas malaki kaysa sa ibang mga bahay sa lugar. Ngunit tulad ng mga ito ay nakatayo sa mga poste mula sa lupa at naaabot ng isang hagdan na maaaring hilahin sa looban gaya ng napansin ko kung gabi. Nang wala pang 1 linggo ang kolektor sa Siargao, nagulat ako nang dumating siya sa aking lugar isang araw at bigla akong tinanong kung nakakita na ba ako ng malalaking unggoy sa aking mga pamamasyal sa isla. Obligado akong aminin na nagsinungaling ako sa kanya ng kaagad at direkta dahil sinabi ko sa kanya kaagad na wala akong nakita. Kaagad na pumasok sa isip ko ang sinabi ng malungkot na matandang lalaki sa bundok tungkol sa mga lalaking dumating at pumatay sa mga hayop na mahal niya. At kitang-kita ko ng malinaw noong iniwan ko sila doon. Ang 2 malalaking unggoy na nakaupo sa veranda ng kanyang tahanan, pinapanood kami habang bumababa kami sa landas ng bundok at naghihintay na salubungin siya sa kanyang pag-uwi. Ang matalinong tao na nakaupo sa tuktok ng pinakamataas na piraso ng mueble sa silid, kung saan siya kaagad na umakyat nang pumasok ang tumatawag, ay walang sinabi. Ngunit ang kanyang malamlam na mga mata ay tumingin sa akin na sumusumpa ako na naunawaan niya ang bawat salita ko at ang aking pagsisinungaling. Ang maniningil ng buwis ay tumingala sa unggoy na may kahina-hinala, na parang narinig niya minsan kung paano nakuha ang hayop sa akin. Dahil sa katunayan, may dahilan ako pagkatapos na isipin na mayroon siya. "Karamba!" ungol niya.
Mayroon akong dahilan upang isipin na may malalaking unggoy dito. Juan! Ang kanyang itim na paa sa bawat kahulugan ng salita, ang utusan, ay nagsabi sa akin na mayroong isang matandang lalaki rito na nagpaamo sa kanila. Alam daw niya kung saan nakatira ang lalaki, sa likod ng bundok. Kung makakahuli ako ng isang malaking unggoy habang nandito ako sa pagkakataong ito, sabi niya. Gusto ko siyang mahuli o makuha yung kanyang katad. May isang ahente para sa isang museo sa Inglaterra sa Maynila nang ako ay umalis at sinabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng $50 para sa balat ng gayong hayop. Siya ay nagpatuloy sa pagsasalita sa paraang ito ng medyo matagal. Ngunit hindi ko naririnig ang kalahati ng kanyang sinasabi dahil sinusubukan kong mag-isip ng ilang paraan kung saan maaari ako magpadala ng salita sa matanda upang bantayan ang kanyang mga kasama. Sa wakas ako ay nagpasya. Gayunpaman na si Juan kahit na medyo kasuklam-suklam na gawin ang ganoong bagay ay hindi kailanman maglalakas loob na gabayan ang kanyang amo sa bahay ng lalaking salamangkero. Hindi ko nasukat ng maayos ang kalooban ng isang katutubo na dobleng hinihimok ng pagkapuot sa isang dating amo kung saan siya malaya at takot sa isang Panginoon kung saan siya nagtatrabaho sa kasalukuyang panahon. Kinabukasan pumunta si Juan sa bahay ng salamangkero at sa pangalan ng kanyang amo, hiniling na dalhin ang isa sa mga unggoy patay o buhay sa opisina ng maniningil ng buwis. Ang tanging sagot na ibinalik niya maliban sa isang laslas na mukha kung saan ang dugo ay hindi pa natuyo ay, pinapatay ba ng isang ama ang kanyang mga anak sa utos ng isang estranghero? Kinabukasan, buong araw akong nasa kagubatan. Nang umuwi ako malapit ng gumabi at dumaan sa tapat ng bahay ng maniningil ng buwis, sinabi ko ang mga salita na hindi ko nais na isulat dito. Bagamat halos naniniwala ako na ang mga luhang umaagos sa aking mga pisngi noon ay nagbasa at naghugas sa aking talaang libro. Si Europa, isang marangal na dakilang hayop, nakahiga sa lupa sa harap ng bahay. Ang payat malakas na mga kamay tulad ng kanang kamay na inabot niya upang salubungin ako na may dumikit ng dumi kung saan ito nakaladkad sa likod ng kariton ng kalabaw kung saan siya dinala at kung saan ay halos hindi sapat ang laki upang dalhin ang kanyang malaking katawan. Alam kong si Europa yon. Makikilala ko siya kahit saan, kahit hindi sinabi sa akin ni Felipe. Namuti sa takot at galit nang makarating ako sa bahay. Ginabayan ni Juan ang maniningil ng buwis patungo sa tahanan sa bundok sa isang masamang sandali nang ang may-ari nito at si Atlas sa ilang pagkakataon ay wala. Binaril ng Kastila si Europa, nakatayo sa pintuan, gaya ng nakita kong nakatayo siya at dinala ng dalawang lalaki ang bangkay pababa ng bundok. Sa palagay ko, si Felipe at marahil ang iba pang mga katutubo ay umaasa na ang nayon, kung hindi ang buong isla, ay sisirain ng apoy mula sa langit sa gabing iyon o lamunin ng lupa. Ngunit lumipas ang gabi na may perpektong katahimikan. Walang narinig na ingay ni isang bagay na ginawa upang abalahin ang aming pagtulog o kung gaya ng iniisip ko ay ang kaso sa ilan sa amin na hindi nakatulog o mayroong kaming kapayapaan. Pero nung umaga nang walang makitang kumikilos sa bahay ng maniningil ng buwis at pagkatapos ay dumating na ang tanghali at hindi nabubuksan ang mga bintana o naihulog ang hagdan, ang mga sundalong Tagalog ay kumuha ng isa pang hagdan at inilagay ito sa harap ng bahay at umakyat at pumasok upang hanapin ang dalawang lalaking nakatira doon, ang Kastila at si Juan, na nakita sa wakas napatay sa sahig. Ang namamaga nilang muka, itim at nakakatakot tignan. Makikita ko sa masamang panaginip mula noon. Sa lalamunan ng bawat isa ay ang mga asul na marka ng mahaba, malakas na daliri. At wala na ang katawan ni Europa.
Hello! Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like lang po at pakipindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.